So nilabas na po ng Sonara po guys, no, yung kanilang dance practice, no, which is isa yun sa mga inaabangan ko talaga, yung mga dance practice guys. Sabi ko sa inyo, pag meron kayong mga nakitang dance practice, isend nyo lang po yan, no. Isend nyo po sa akin, PM nyo po sa akin, just like kung ano yung ginawa ng aking a good friend of mine, no. Very big shoutout kay Alisa Ampe, no. Alisa Ampe, no. Very big shoutout sa'yo, no. Siya po yung nag-request nito, no. And nakita natin to, no. Shoutout sa'yo, Alisa Ampe, no. Yan, let's go. Panoorin natin ito. With matching pagkakamot pa no? Okay, let's go. Sonara Tabi Official Dance Practice, no? So, guys, bago ko simulan to, no, disclaimer lang, no? Baka may mga gawin ako dito, mga pa-post dyan, or, yun, pag halimbawa may nakita ko magandang detalye na movements, no, ipopost ko yan, no? And kung gusto nyo pala yung full video, lalagay ko na lang sa description sa baba, guys, no? And yun, asahan nyo na may mga post akong gagawin dito, no? Okay, let's go. And ito po pala ay choreography. Okay, Sir J. Let's go. Sir J. Let's go, Coach J. Siya pala nag-choreograph na ito, no? And then, performance coaches. Nes Janyola, no? Isa sa mga tanyag din ng mga choreographers, guys, no? And then, Jos Vidamo. Okay, let's go. Ang cute naman nung staff to sa gitna. Sonara, baka naman. Doon pa lang guys yung detalye sa part na yun, no? So dito medyo subtle, S-U-B-T-L-E, no? Hindi ko paano yun. Basta medyo hindi pa ganun kaano yung galaw nila, no? Pero pagdating dito sa next part, no, yan, naging intense na siya, no? And then yung clap nila, guys, hindi lang siya basta clap na as in wide movements talaga siya, guys, no? Which is mabigat yan as a dancer, guys, no? Like nakakangalay yan at the same time. Baka dumating pa sa point na ma-offbeat kayo, no? Ang laki, ang galaw. Ang clever, no? Nag-wave tapos sipa. Ang galing. Okay. Doon tayo sa part na to, guys. Ang dami na ako napansin dito na na-hit nila yung musicality nila, guys, no? As in, talagang natutumbok po talaga nila yung every beat, every melody talaga. Gusto ko yun. Parang gano'n. Ang gangas nun. Parang snake yung dating niya. Di, snake and then snake din yung dating doon. For me, that's just my own interpretation. Pero hindi na lang baka hindi na kung paano ginawa ito ni Coach J, na baka ganda yung pagkaka-interpret niya. Parang snake to. Tak. Angas. Ay, grabe, no? Meron agad silang parte na lumuhod sila, no? Naging challenge to, I think, kay Coach J, no? Kasi syempre, sa SB19, syempre, galaw niya ron is talagang lalaki talaga, no? Pero dito kasi, guys, is kailangan niya i-balance yung pagiging feminine side ng Sonara. Syempre, mga babae sila, no? At the same time, gagawa siya ng choreography na maangas, pero lalagyan niya yung touch na, syempre, yung galaw na pambabae din sana. Although may nakita ko, more on, parang may pitik lang sila ng onting galaw na pambabae, no? Pero yung choreography, guys, damn, mas solid, napakaganda, no? Para siyang mixture ng more on panlalaki sa'yo, no? Which is ang angas tingnan sa kanila, no? Kasi pag sumasayo ng panlalaki ang babae, no, ang angas tingnan talaga sobra. Tapos lalo na pag na-hit mo talaga yung movements, solid. Tug. Kumbaga ito yung nag-initiate para sila tumumba. Dami beat. Tug. Ang ano na mahirap yun, guys. Isa sa mga
Ay, yung ano, yung grabe flexibility ng laro na para ma-hit nila yung patinope and then leveling na. Angas. Kailangan flexible enough ka dyan, guys. Kasi masakit yan as in. Wait. Doon naman tayo guys. Doon naman tayo. Pag-usapan natin yan. Yung chorus part nila guys as in, napakaganda kasi more on wide movements siya. Wide movements po talaga. No? And then andun yung mga hard-hitting steps nila. No? And then nagustuhan ko ron guys is yung talaga nila. The intensity po talaga ng galaw nila. No? Never sila nag-settle sa choreography na maliit yung galaw. No? Oo, sige, meron silang mga part na magiging maliit yung galaw nila. No? Pero more on wide movements talaga. No? Kumbaga yung movements nila is hindi talaga siya, paano ko ba explain sa inyo? Siguro sa mas maintindihan nyo sa mga non-dancers, no, hindi siya pa bebe yung galaw guys, no? Hindi siya pa bebe po talaga, no? Like ano po talaga siya, yung angas and then yung choreography po talaga, no? Kung luluhod, kung kailangang yung ang stance nyo is medyo nakabukakan, ganyan gagawin nyo talaga, ang galing, sobrang na disiplinado tong Sonara, no? Talagang ang galing ni Sir Jin, no? Kung paano na iparating yung style niya, no, ng choreography, no, sa Sonara po talaga, which is ang ganda, nagawa ng Sonara ng maigi, no? Solid. Okay, next. Woo! Nagan sila, kumbaga nag-incorporate din sila ng visuals na itong part na to, no, di ba? Para siyang hindi ko siya masabing Shiva effect pero ganun siya, kung nag-spread out kasi sumikat kasi talaga siya yung para, alam niyo yung Shiva guys, na session na yung Shiva, yung para siyang I don't know kung goddess siya or god or basta tapos marami siyang kamay. So ganun. So nagiging term minsan ng ibang mga dancer guys, no, Shiva effect ang tawag nila ron guys, no? Shiva effect, yung nasa likod may mga kamay or mga visuals na ginagawa, no? Hindi lahat ng dancers ginagamit yung term na yun guys, no. Nagaginagamit lang siya sa mga like kunyari, kasi ako na-expose din ako sa mga grupo na alam mo yun, yung mga level na sumasali sa mga amateur dance contest lang po guys, no. Kaya yung mga nakasalumuha ko doon is yung mga nagsisimula pa lang din sumayaw, and then yung wala masyadong background sa pagsasayaw po talaga guys, no. Yung mga ganun guys, no. And then ayun, tawag na doon Shiva effect. Meron pa nga guys, sinabi nila yung tawag dito, yung backflip, tawag nila is Jablo, tawag pa nga nila minsan is Zero, no. Ang daming term na nabago ginagawa. Syempre, ganyan ang Pinoy guys, napaka-creative ng utak. So ganyan guys, ganyan. Hindi ko sinasabi guys, mayroong proper term para dyan, pero yun lang sinasabi ko na yun yung mga term na ginagamit usually ng mga dancers, na mga nakasabayan ko guys, no, sa mga ganong klaseng contest guys. Okay, hindi ko minamalit guys yung mga ganong klaseng contest, pero syempre let's be real guys, no, yung mga amateur dance contest, no, yan yung usually stepping stone naming mga dancers, no, kung gusto namin may habang nagsisimula kami, no, di ba? Okay, kasi syempre solid guys pag sumala ka agad sa malaking competition, pero kasi nagsimula talaga ako sa mga amateur dance contest, mga para mas maintindihan nyo yung mga fiesta, mga barangayang ko dance contest, ganun guys.
Parang hindi ko ma-imagine si Coach J na nag-choreograph na itong part na to. Ito. Tung, tung. Angas na tayo magkasama. Kumbaga, pinapasok nila sa circle nila and then lumapit sila. Angas na. Pati yung lyrical neto guys, ay yung storytelling neto guys. So, like, kung ano yung lyrics, yun yung ginagawa rin nila sa choreography nila guys. Di ba? Literal na tayo magkasama. Tayo niya. Boom. Di ba? Kumbaga, ako for me, interpretation ko doon itong part na to. Ano sabi? Ayan, lahat ng mga, parang hindi ko sure, parang basta tayo magkasama, lahat ng mga pangarap, abot kaya. I don't know kung yun yung pagkakarinig ko guys, pero yun yung narinig ko guys. Ako, correct me if I'm wrong na lang, comment kayo down below. No? Tapos nakita nyo rito yung part na to, no? Tatay niya, sama. Yan, kumbaga nagsandalan sila, sumandal sila, kumbaga, a shoulder to lean on, diba? Ganun naman din, pag may kaibigan ka, meron kang a shoulder, someone to lean on, diba? Diba? Kumbaga siya yung magiging sandalan mo all throughout, no? Diba? Literal na hawakan ng aking kamay, kumbaga nag-abutan sila. Siyempre pag halimbawang diba? Yung interpretation, pag halimbawang isa pang interpretation niya, kunyari, may kaibigan ka na, diba, na halimbawang kumbaga pag inaabot mo yung kamay, diba, sa mga movie or what, no? Tapos parang sasabi, yan, kaya mo yan, nandito ako, kapit ka lang, no? Parang ganyan yung interpretation nila rito, guys, no? Ito, more on visual sila. Ang angas ng part na yun, no? Kasi makikita niya, parang DJ scratch po siya doon, no? And then ginawa nila, di ba pag DJ scratch umiikot, no? Then ginawa nila yung movement nila is paikot din, no? Di ba? Yung kick, grabe yung kick. Tapos ang ganda pa no, kasi yung tsak, kumbaga sobrang na-highlight yung snare na tsak. Tapos yung paa nila talagang wide movement. So, ayun yung mga ganda guys. Pag halimbawang na-highlight talaga yung isang beat na yun guys, no, dapat yung movement mo is talagang ma-highlight mo talaga yung beat na yun. No? Kasi pag halimbawang na-highlight yung beat na yun, tapos parang yung choreography or steps mo is medyo hindi siya ganun ka tumugma sa beat, no? Parang for me, this is just my own opinion, no? Hindi siya maganda tingnan, diba? So dito na justify nila yung tak, diba? Talagang pinakita nila, sumipa talaga sila ng malakas sa part na yun. Nice one. Ang ganda. Sobrang solid na itong tabi na choreography nila. Yan sa mga nagustuhan ko rito is sa pinakaunang labas nila guys, no, is yung gantong choreography po agad guys, no, wide movements agad, power movements agad, no. Kumbaga hindi nila sinanay ang Sonara na magsimula sa ako kasi guys nagsimula ako agad sa mga wide movements na galaw, no? Kaya nabitbit ko yun hanggang ngayon, no? Na parang pag tinipid ko yung galaw ko, parang hindi ako satisfied, no? Kaya for me, itong Sonara, na magandang umpisa to, no? Na yung mga choreography nila, yung galaw nila is talagang more on wide movements po talaga, no? And then nahi-hit nila yung every movements, no? So ang isa sa maganda rito, no, pinakita agad nila yung mga bagay na hindi dapat makita
sa mga, pinakita agad nila yung mga bagay na na hindi natin nakikita sa mga live performances, no. Mahirap yun guys, mahirap po yung choreography na, to be honest. Kahit ako, mapagod ako pag ginawa ko po yun, no. Kaya a very big shoutout sa Sonara, a very big shoutout kay Coach J. Napakaganda ng choreography. Kung ano yung galaw ni Coach J, na justify na Sonara po talaga. Galing ng Sonara dito, no? And ito yung advantage ng dance practice, guys. Ulitin ko sa inyo, no? Mas nakikita natin yung kung anong gustong ipakita ng choreography, no? Kung anong gustong ipakita ng kanta mismo, no? Kasi pag live performance, medyo for me, pigil talaga yung mga artist, no? Kasi kumakanta sila, pero pag gantong dance practice, no, more on lip sync po sila dito, no? So mas focus sila sa choreography, no? So mas nakikita natin yung full picture ng choreography, no, 'di ba? So 'di ba, dun marami akong mga nakita dito sa dance practice na hindi ko nakita sa mismong performance video, and then sa live performance nila, guys, 'di ba? So ayun, for me 10 out of 10 to choreography na to, no? So, 10 out of 10 itong choreography na to. Napakaganda. So, yun lang guys. I hope na-enjoy itong video to, no? Kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell para alam nyo po pag release ng bagong video, no? So, yun lang. Maraming salamat. So, this is Point signing out. Peace. Let's G.